Ay sir, ilang piraso yan? Ha? Ito lang. Sir. Ay, ano to sir? Pang ano? Pang sa ano daw to? Yung sa may... So grabe yung biyahe natin ngayon ng alat. Ang ganda ng comeback natin mga paps. Good morning mga paps. Another day, another biyahe series na naman. So na-miss ko kayo mga paps. Dahil ilang linggo rin tayo hindi nakabiyahe. This is the day na babiyahe na tayo mga paps. So today is September 15, araw ng Lunes. So sinimulan talaga natin ng Lunes yung biyahe natin ulit mga paps. Pero sa totoo lang, last week Friday pa natin nakuha yung ating unit or si Roberto mga paps. Pero dahil meron tayong mga personal na lakad, naisipan ko munang hindi bumiyahe. So imagine mga paps, parang ano, yung last vlog nga natin parang ano pa, August pa ata. Kung di ako nagkakamali mga paps, August pa yung huli natin vlog. Yun yung pinakita ko na dinala natin si Roberto doon sa casa dyan sa may Toyota Otis. Pero around mga 3 weeks or mag-iisang buwan na wala sa atin si Roberto mga paps. So halos ganun din yung araw na hindi tayo nakabiyahe mga paps. Although nakasundot nga tayo doon sa mga rental natin doon sa kapatid natin, ilang linggo talaga tayong natenga. At ang sakit na ng likod ko kakahiga mga paps. Shoutout sa Toyota Otis, lalo na kay Sir Kenneth at kay Sir Dondi na nag-asikaso nitong ating unit, no? Mas pinadali pa nga nila mga paps kasi sa totoo lang ang dami talagang bukod dun sa mga nabanggit ko nung nakaraan, na ipang additional na tama nung sasakyan natin. Pero overall, okay na siya ngayon mga paps. Dahil okay na siya mga paps, syempre proceed na tayo sa ating daily mission mga paps. So time check mga paps, it's already 10:23 in the morning. Pero actually on the way ako sa McDo. Syempre bibili tayo ng pampasigla natin ngayong umaga. Yung natin, kape mga paps. So isa yun sa mga na-miss ko mga paps. Kasi gaya ng sabi ko nga sa inyo, diba? Nagkakape lang ako kapag bumabiyahe ako. So since babiyahe tayo ngayon, di magkakape tayo. So as of now mga paps, wala pa tayong booking pero naka-on na yung ating apps. So naghahanap-hanap na rin tayo. So unting recap lang mga paps sa ating daily mission. Lagi po natin ginagawa or mas prepared natin is yung long distance na double booking. Kahit saang lupalop pa yan ng Pilipinas mga paps. De, joke lang. Basta dyan lang sa may parteng Laguna, Cavite, Bulacan. O sige, let's say Pampanga na rin. Kahit never ko pa siyang naranasan ko na pala yan sa may Apalit. Kaso bungad lang yun. So ganun yung palaging diskarte natin kapag babiyahe tayo sa Lalamove mga paps. And then bara-bara na kung ano yung makuha natin pabalik. So balikan ko na lang kayo mamaya mga paps kapag nakakuha tayo ng booking at magkakape muna ako. Let's go! Time check mga paps! It's already 11:18 na mga paps. So ilang oras tayo nagantay. Ang maganda ba yan mga paps, pooling pa nakuha natin. Napakaswerte naman ang comeback natin mga paps. So ayan siya. So kinuha ko na rin siya mga paps kasi napansin ko naka-pooling siya pero 500 plus yung niya, yung rate niya. Usually kasi pag dito sa amin tas naka-pooling, around 300 plus lang yan. So pwede na rin yan mga paps. Tapos habang on the way tayo sa pick up, magantay na rin tayo ng pang double booking natin dyan. Or much better kung makapag triple booking tayo. So tsatsagay na lang natin na magantay pa ng ng iba pang booking para lang hindi naman masayang yung pagpunta natin dun sa sa Cavite mga paps. So on the way na tayo sa ating pick up location. Ang layo niya lang sa atin is 3 kilometers. So 11 minutes nandun na tayo sa pick up location. So update ko na lang kayo ulit mamaya mga paps. Let's go. Ayusin ko lang sir. Malaki ba yan sir? Sige po. So mga paps, bali 2 sako daw to. Let's go. Yan sir. Yan. Seriam tamat sir. Okay sir. Pwede patungan yan sir? Pwede yan, lang naman to Kumbaga yung powder natin ang gagawa ng pamagin sa sasakyan. Sige po. Sige sir, maraming salamat po. So time check mga paps, it's already 11:38 in the morning. So na-pick up na natin yung booking na yan. So nakita nyo naman, 2 sako lang siya yung daw siya parang powder siya na hinahalo sa panggawa ng panlinis ng sasakyan mga paps. So habang kinakarga natin yung mga paps, nakakuha na tayo ng pang double booking natin mga paps. So ayan siya. So hindi siya naka long distance kinuha na rin natin siya kasi sobrang tumal po talaga ngayon. Kaya minabuti ko nang kunin na rin siya para lang di masayang yung punta natin pa south. So habang on the way tayo dyan, ang layo niya sa atin is 3 kilometers din mga paps.
8 to 10 minutes nandun na tayo. Tapos habang papunta tayo dyan mga paps, ay kuha tayo ng pang third booking natin or yung pang triple booking natin mga paps. So update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! Ay sir, ilang piraso yan? Ha? Ito lang. Ayan lang, okay. Bossing, ito. Sige Ano po. yung payment sir sa kanya? Salamat. Baba na lang ako sa nangapuhan. Yung isa lang. Okay, sige. Picturean ko lang. Alright. So time check pala mga paps, is already 11:55. So na-pick up na rin natin yung booking na yan. Actually mga paps, merong pumasok na booking. So ayan siya. Nakaka-bad trip lang. Kasi ang sabi niya sa akin nung tinawagan ko, kinancel niya na daw yan. Tapos, nung pinapakancel ko na, ika-cancel niya daw. Pero napakatagal nung i-cancel mga paps. Kaya napilitan na akong ako na lang yung mag-cancel. Kasi pinipilit ko na maging triple booking yung ating pass out. Alam niyo naman na kapag tayong driver na cancel, merong parang 10 minutes na 10 minutes na antayan bago tayo makakuha ulit ng booking. So yan, sana ma-actionan to nila, alam mo, yung mga ganitong eksena, yung dapat kapag valid ang reason mo or may proof ka naman din talaga, sana hindi nila kino-consider nila yung yung reason. Kumbaga sana hindi nila hindi nila binibigyan ng ng time na ma-suspend yung yung driver, kasi hindi naman talaga kasalanan ng driver, di ba mga paps? Kumbaga yun lang sa scenario na yun, parang laging egol yung yung mga driver kapag kunyari tinamad na lang bigla yung customer na i-cancel o kaya ayaw nang i-cancel kasi alam ng customer na pwede namang mag-cancel yung driver. So nanonotice tayo mga driver, alangan naman makipagmatigasan tayo, in the end tayo rin naman talo dyan, kasi lagi ko sinasabi sa inyo na yung napaka-importante ng oras natin, dahil sa oras dyan din nakasalala yung kikitain natin dun sa araw na bumiyahe tayo. So yun lang, sana makarating kay Lalamove at magawa nila ng ng aksyon yung mga ganitong senaryo. So, sige mga paps, habang on the way tayo, yun nga 10 minutes tayong na-suspend, mag-rolling na rin tayo papunta sa south. Tapos doon na lang tayo makakumuha ng pang third booking natin or pang triple booking natin kung swertihin tayo. So yun lang mga paps, update ko lang kayo ulit mamaya. Let's go! So time check mga paps, it's already 12:22. So dito tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA. So habang papunta tayo dun sa first drop off location natin mga paps, which is itong booking na yan. So ang layo niya sa atin is 14 kilometers na lang. So around 30 to 35 minutes na tayo. So habang papunta tayo dyan sa drop off na yan mga paps, gusto ko munang sagutin yung tanong ng isa nating subscriber mga paps. So ayan, medyo dumilim. So di ko alam kung mahanap ko pa yung screenshots na yan mga paps, pero napakasimple lang naman po ng tanong niya. Ang tanong niya mga paps is, dapat po bang double booking ang kunin ko sa Lalamove? Parang ganun mga paps yung question niya Pero pag nakita ko naman yan, ilalagay na lang natin dyan. So sige mga paps, sagutin natin yung question na yan. First mga paps, alam naman natin na si Lalamove hindi ganun kataasan yung fare. Sa mga matagal ng bumabiyahe dyan, alam po na ang fare ni Lalamove kapag single booking ka lang is cool mga paps. Pero depende rin yan sa booking mga paps, kasi meron ng tatlong klase ng pagbubook kay Lalamove, which is yung priority, regular, at pooling. So sa mga hindi po nakakaalam, isa-isahin po natin yan. So yung priority po mga paps, yan po yung book ng isang customer na may additional fee or mas mataas na fare po ang ibinibigay ni Lalamove, which is para sa akin po para sa akin lang po, okay na yan kahit single booking lang mga paps, kasi na-experience ko na yan, hindi ka egol dyan. Basta naka-priority yung booking ni customer, kahit mag-isa mo lang yan ihatid, okay na okay yan mga paps. Pero may mga driver din na gumagawa na kahit naka-priority yung booking, nagdo-double book pa rin, which is allowed naman sa atin yan mga paps. Pero syempre mga paps, kailangan muna natin humingi ng permiso dun sa nag-book ng priority. Kasi imagine mga paps, ako mahilig ako kasi mga paps, nilulugar ko yung sarili ko dun sa nag-book ng priority. Imagine, compare sa regular booking mga paps, talagang parang 30 to 40% po ang itinataas ng fare niya. So hindi ganun kamura rin yung binabayad ng customer kapag naka-priority booking ka. So para sa akin bilang customer din, since naka-priority ako, kasi ang reason out ko nga kung ba't ko siya priority, kasi urgent siya mga paps. Sabihin, kailangan ko siya or ASAP mga paps, as soon as possible. So
So para sa akin, kapag ako nakakuha ako ng priority booking mga paps, eh talagang dinediretso ko na. Kasi para sa akin mga paps, nahihiya ako sa side ko na hindi siya kagad idiretso. Unless mga paps, kung nauna yung for example, nakakuha ka muna ng pooling or regular bago mo na accept si priority, so okay lang na mag double booking ka kasi pangalawa mo naman na siyang na-accept eh. Pero when it comes sa pag-drop off or sa uunahin mo kung sino yung una mong pag-drop off, dapat sana si priority ang mauna. Pero may catch din dyan mga paps. Siyempre alangan naman for example, papunta tayo ng ng Cavite. Bigyan ko kayo ng scenario mga paps. Yung first booking na nakuha ko is regular, papuntang Bacoor. And then yung second booking ko nakuha ko is priority, which is papuntang Imus. So galing tayo dito sa Diliman mga paps. Nakalagay sa rules and regulation nila na kapag may booking kang priority, dapat siya ang unahin mo ibaba yung item or yung parcel. Pero sa scenario na yun mga paps, alam ka namang unahin mo pa yung Imus kumpara sa Bacoor kung madadaanan mo na lang rin yung Bacoor. Tama ba mga paps? So yun yung mga scenario na gagamit ka ng diskarte mga paps. Kumbaga time management mo. Yung tipong maihahatid mo siya parehas na hindi magrereklamo si priority. Sa mga bagong driver dyan or sa mga bagong lalamog driver, yan po yung isa sa pag-aralan ninyo, yung time management. Kasi sa negosyo or trabaho na to, minsan makakahalubilo ka ng customer na medyo hindi maganda yung pananalita. Kaya bilang driver, sana consider nyo rin yung kanilang mga booking. Kasi pag nakita nyo naka-priority, i-priority nyo sila. Pero, gaya ng sabi ko, kung madadaanan nyo naman yung naka-regular, unahin nyo yung regular. Sa madaling panahon na lang rin mga paps. Yung tipong along the way din talaga. Pero kung naman, for example, unang nakuha mong booking sa regular, dyan sa may Bacoor din. Then si priority, dyan din sa Bacoor. So, yun yung time na talagang mas unahin mo si priority kasi hindi naman ganun kalayo yung nasa iisang lang kayo, iisang lugar. Diba? Nasa Bacoor lang kayo pareha. So, unahin nyo si priority. So, yan mga paps yung isa sa mga klase ng booking nilalabog yung priority. Pangalawa, which is yung regular booking. Yan yung madalas na binubook ng mga customer. So, ano po ba yung regular booking? So, yan po yung booking na hindi gaanong nag-aantay. Yun. Kumbaga, pwede mo silang i-deliver kahit double or triple booking ka. Pero may ulit yan mga paps. Dapat meron ka ulit permiso dun sa customer. Okay, inform mo lang na ako kasi ganito ako eh. Hi ma'am, good afternoon po. Inform ko lang po kayo regarding sa booking ninyo. Since naka-regular booking po kayo at medyo may kalayuan po yun yung drop off, sasabayan ko po sana para po hindi naman po lugi yung aking pagpunta dyan sa lugar ninyo. So, never ko pa naman experience na natanggihan ako na sinabi yung ayoko nang may kasabay. Gusto ko idiretso nyo na sa akin. Okay? So, if ever man mga paps if ever man na may maka-encounter ako ng ganyang customer, may ready na rin akong rebat. So, ang sasabihin ko lang mga paps, pagka ganun, ma'am, since urgent po or kailangan nyo na po yung booking, baka pwede pong i-priority booking na lang po natin ito. Tapos doon nyo na kukunin yung fare ni priority mga paps. So, ano nyo na yan, internal agreement nyo na yan. Papakita mo naman doon sa mismong drop-off na yun talaga yung fare kapag naka-priority booking yung binook ni ma'am. So, may follow-up question yan syempre, paps, paano kapag hindi pumayag? Explain nyo na lang na ma'am, if ever man po, baka pwede pong pa-find new driver na lang po. So yun, pwede nyo sabihin yun mga paps kasi hindi kayo nagkasundo eh. Which is may tama ka naman. Gusto nilang ipadiretso yung parcel or item nila nang hindi naka-priority booking. So, ang hirap din idiretso kasi malulugi talaga tayo mga paps. Kaya mas maigi na pag di kayo nagkasundo, wag ka na lang rin magalit. Kausapin mo lang ng maigi na sana po, na sana if ever na hindi kayo magkasundo, wag na lang i-cancel yung booking. At the same time, mag-find new driver na lang. Kasi meron na sa apps ngayon ng mga customer nilalabog na find new driver. Hindi yun i-cancel. Kumbaga, maghahanap lang ng panibagong driver. So, sa ganung paraan mga paps, hindi bababa yung rate mo. Kumbaga, hindi, sorry, pero ang alam ko bababa siya pero onti lang. Hindi gaya ng kapag ikaw nag-cancel. So, ano lang naman yung mga paps, nasa usapan lang naman yan ng mga customer.
So yun yung pangalawang klase ng booking nilalamog mga paps. So yung pangatlo, ito yung pinakamagandang booking sa lahat mga paps, yung pooling. So ayan mga paps, ganito, ang pooling po, sa madaling salita, pasabay lang po yan. Okay? Sobrang baba po ng fare yan. At mahigpit kong ina-advise sa mga bagong driver, wag na wag nyo pong ide-diretso ang pooling mga paps, lalo na kung nagsisimula pa lang kayong bumiyahe. Okay? Lugin-lugi po yan mga paps. Pang diesel lang yan. Kasi po, usually ang pooling mga paps, kinukuha yan ng mga driver, yung mga veterano, nasa dulo eh. Kumbaga, pasabay na lang yan. Pag nakita nila, kunyari, rolling na. Kunyari ako, katulad ko, rolling na ako. Pag may nakita ako dyang papunta rin doon sa drop-off location ko, kukunin ko yan kahit pooling. Kasi pandagdag kita rin yan eh. Okay? Pero yung sinasabi ko sa inyo na huwag nyong ine-diretso yan mga paps. Kasi lugi talaga yan. Kaya pa nag-demand si customer na i-diretso, aba, napaka kapal. Awa ng Diyos mga paps, wala pa naman ako na-encounter ng ganyan. Kasi ang lagi kong nire-reason out, mahilig kasi akong unahan yung customer eh. For example, yung may pooling tayo ngayon, di ba? So, kinausap ko siya kanina. Ang sabi ko, ma'am, good afternoon po. Silalamog po ito, geto, bla bla bla, for reimbursement po yung toll. Tapos sa dulo, binanatan ko ng, ma'am, since naka-pooling po yung booking, within this day po na may i-deliver sa inyo. So, wala pong exact time. It depends po dun sa mga booking din po na makukuha ko. So, sabi naman po, yes po, hindi naman po siya urgent. Kahit gabi nyo pa po i-deliver. So, yun yung mga customer na may knowledge na sa mga booking ni Lalamove. So, yun ang pangatlong klase ng booking dito sa Lalamove. Ulitin ko lang mga paps, yung priority, yung regular, tsaka yung pooling. Ngayon, sagutin natin yung tanong ni Sir. Sir or ma'am, hindi ko alam kung sir siya o ma'am eh. Kung dapat ba talagang mag-double booking sa Lalamove? Okay, ang sinagot ko kasi sa kanya mga paps, ako personally, sa unit ko or sa class vehicle ko na 300 kg, yes po, kailangan na kailangan. Okay? Bakit po? Kasi imagine mga paps, pupunta ka ng Laguna, 700 plus lang yung bayad sa'yo. Less mo pa yung commission ni Lalamove. So, egol talaga yan mga paps. So, ang preferred ko palagi talaga mga paps is at least double booking katulad po ng ginawa ko ngayon. No, although may regular, may pooling although regular or tsaka pooling lang yung nakuha natin, okay na rin to mga paps kasi imus lang naman ito. Lagpas lang to ng Bacoor. Okay, pero much better to kung meron pa sanang isa yung pang triple booking. Kaso gaya na sabi ko kanina, napakahina talaga ng biyahe ngayon or napakatumal ng booking. Kaya diniretso ko na. Tapos ang mindset ko, babawi na lang ako pabalik. Okay? So since first day lang naman natin ngayon, buwebelo pa ulit si Papi Makoy ninyo mga paps. Yun yung sagot ko sa iyo paps, no? Depende yan sa preferred mong booking. Kasi gaya na sabi ko, ginawa kong basis yung class, yung vehicle type ko na 300 kg. Ngayon, meron kasing mga vehicle type na kahit single booking lang, malaki na yung fare nila. For example, yung 2,000 kg, ayun, kahit isang book lang yun mga paps, malaki po yung fare nila. Hindi na nila kailangan mag-double booking or hindi na sila mag-aantay pa ng pang-double booking. Pwede na nilang i-diretso yun mga paps. Kasi medyo mataas na yung fare nila. Para sa akin, yung mga vehicle type na 200 kg, 150 kg, yung hatchback, yung sedan, yung 300 kg, ang advice ko, sana makapag-double booking kayo. So yun yung maganda para sa akin ha. Personal assessment ko lang ulit ng mga paps. Ikaw pa rin ang masusunod sa mga booking na makukuha mo. Lalo na iba't iba yung binabatong booking ni Lalamove. Kasi baka mamaya sabihin ko mag-double booking ka, nakakuha ka nga ng mabilis na isang booking. Ngayon nag-aantay ka pang double booking. Tapos mag-antay ka ng 3 oras, di sisihin mo pa ako. So nakadepende yan sa sitwasyon mga paps. Okay? So ako naman, nung una-una, mainipin talaga ako. Pero nung medyo tumagal-tagal ako kay Lalamove, doon ko na-realize na kailangan maging yung kumbaga hindi ka maging mainipin dito kay Lalamove. Kaya ngayon, for example, 10 ako lumabas, nakakuha na ako ng mga booking alas 11 na. Pero okay lang kasi double booking naman ako. Although mababa yung fare na isa na pooling, okay lang. Nasa 1,000 plus pa rin yung one trip ko papuntang south. So all goods na rin mga paps. So yun paps, sana nasagot ko yung tanong mo. Mag-iingat ka palagi at shoutout sa'yo paps. Let's go! Isa lang po. Sir, lang picture ko lang sir. Sige po, okay na po.
So time check mga paps, it's already 1 PM in the afternoon. So na-drop na rin natin yung booking na yan. So proceed na rin tayo sa booking na to mga paps. So ang layo na lang niya sa atin is 26 kilometers at 1.5 oras daw yung biyahe natin mga paps, grabe. So for sure traffic nito sa Aguinaldo, kaya pag-isipan ko kung magkakabitex ako. Pero based sa checking ko mga paps, ang laki ng kilometro na dagdag, parang 9 kilometers. So mas maigi na tiisin ko na lang siguro yung sa Aguinaldo. Tapos kumuha na rin tayo ng booking doon pabalik if ever. Nakapuling naman to kaya makakapag-antay naman to sila. So sige mga paps, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa drop off location. Let's go! Subsilium. Ano to sir, pang ano? Pang sa ano daw to, yung sa may panlinis? Opo, sir. Okay. Number ko yun. Time check mga paps! It's already 2:36 in the afternoon. So grabe yung biyahe natin ngayon ng alat. Ang ganda ng comeback natin mga paps. Egul. Actually hindi naman egul mga paps. May kikitain naman tayo for sure. Pero hindi ganun kalaki yung nakasanayan ko na kinikita kada araw. Well anyway, okay lang naman dahil kakabalik lang naman natin. So actually mga paps, nakakuha na tayo ng next booking. So lalaride siya mga paps. So ayan siya. Ang kaganda niya mga paps, malapit na sa amin yan. Kaya all goods in the hoods din yan mga paps. Pero for sure aabutan natin yung rush hour. Pasimula pa lang. Kaya medyo bibilisan natin yung biyahe natin mga paps. So on the way na tayo dun sa ating pick up location. Natawagan na rin natin sila ma'am. So ang layo sa atin is 3.4 kilometers. So based kay Google Map, 10 to 15 minutes andun na tayo sa pick up location. So update ko na lang kay mamaya mga paps kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, is already 2:58 in the afternoon. Dito tayo sa may pick up location. Ang kagandahan nga meron kaming common friend. Kaya all goods din tong biyahe na to mga paps. So apat sila, marami rin silang bagahe. Pero okay lang. So sige mga paps, update ko na lang kayo kapag na-drop off na natin sila. Let's go! So time check mga paps, it's already 4:59 in the afternoon. So sakto lang dahil hindi natin masyado naabutan yung rush hour. So na-drop na rin natin sila ma'am tsaka si sir no, napakabait din nila. Then 1,000 yung binigay sa atin mga paps, although 800 plus lang yung bill nila. Nagtaka nga ako kung bakit ganun yung pala may credit sila na libre. So sama lang natin mamaya sa computation yung mga tip na nakuha natin. Dahil kanina nagbigay din ng tip yung sa mga item or parcel natin na i-deliver. So sa tingin ko mga paps, uwi na tayo, medyo maulan na rin. So update ko na lang kayo mamaya mga paps sa ating computation para ngayong araw. Let's go! So touchdown na tayo mga paps. So time checks is already 5:31. So let's say mga 10:30 tayo bumiyahe mga paps. So 7 hours yung duty natin ngayong araw. So maaga siya mga paps no. Medyo pagbigyan niyo muna ako mga paps, medyo nag-a-adjust pa ako kasi medyo matagal. Puro ako medyo no. Dahil medyo matagal tayong hindi nakabiyahe. Actually medyo sumakit nga kagad yung likod ko. Imagine 7 hours pa lang. Di bale, mga 1 linggo lang mga paps, makakabalik tayo ulit sa natin, sa galawan natin mga paps. To be honest mga paps, medyo naging maalat yung comeback natin ngayong araw. Pero okay pa rin naman siya mga paps dahil kahit paano meron naman tayong kikitain dito panigurado. Isa pa mga paps, hindi natin makukumpit ngayon yung ating gas consumption dahil kahapon pala umalis kami, kaya nagtataka ako naka 199 kilometers ako ngayong araw. Napakaikli lang naman ng binahe natin, 7 hours lang naman. So, hindi ko muna makukumpit ngayon yung gas consumption. Pero matatansya natin kung ilan yung ating naging diesel ngayong araw. For sure mga nasa 400 plus lang to. So let's say 500 pesos na lang mga paps yung naging diesel natin. Tara mga paps, kumpitin na natin kung magkano yung naging gross income natin ngayong araw. Ang ating gross income para ngayong araw at para sa ating pagbabalik sa Lalamove serye mga paps ay 2,194 pesos ses mga paps. So all goods na rin in 7 hours. Naka 2,194 pa rin tayo mga paps. So explain ko lang kung ano-ano to. So yung 1,882 mga paps, so yan makikita nyo dyan. Yan po yung ating naging income kay Lalamove. Awas na po dyan or bawas na po yung commission niya dyan. So malinis na pong sa atin yan. And then yung 312 pesos mga paps, yan po yung naging total tip natin dahil yung lalaride po na hinatid natin dito sa may malapit sa amin sa Project 4. Medyo malaki-laki po yung tip na binigay niya. Tapos inad ko na rin po dyan yung binigay nung dalawang delivery natin kanina. At syempre mga paps, hindi naman dyan tatapos yung ating computation dahil kailangan pa natin ibawas yung mga expenses natin. So ang ating magiging net income or take home money natin para ngayong araw mga paps is 1,109 pesos mga paps. So all goods in the hoods na rin, above minimum na rin to. Explain ko lang mga paps kung paano natin nakuha yung ating net income or take home money. Kung makikita nyo dyan mga paps, yung 500 pesos, yan po yung ating naging diesel.
At yung another 500 pesos dyan mga paps, syempre yan naman po yung wag na wag nating kakalimutan sa ating pang-araw-araw na pagdadrive, no, yung ating pang-car maintenance. Napaka-importante po niyan. So ako 500 dahil dalawang unit po yung sinusustentuhan natin ng maintenance mga paps. So kung kayo po much better 300, pwede na po yun mga paps. So ginagamit po tong ating itinatabing 500 pesos para po sa maintenance natin. For example, change oil, palit po ng gulong, or any na palitin dito sa ating unit or sa mga unit din ninyo mga paps. So I think this is it, pansit na mga paps for today's vlog natin. So maraming salamat pa rin sa patuloy niyong pagsuporta sa akin kahit ilang linggo tayong nawala. Nakikita ko pa rin sa YouTube channel natin na nag-grow tayo kahit paano mga paps. Kaya maraming salamat sa inyo. So shoutout pala sa lahat na nagpapa-shoutout mga paps, no? Hindi ko na kayo iisa-isahin. I love you all. God bless you always. Let's go. At especially shoutout doon sa nagtanong sa atin kanina. Sana paps nasagot kita. God bless you always. Shoutout sa iyo. I love you. Mwah chup chup. So yun lang mga paps, kahit medyo naging maalat yung comeback natin, kahit paano may kinita tayo. Kaya ikaw kung nanonood ka ngayon dahil naghahanap ka ng video regarding sa pagiging lalamove driver or TNVS driver, nasa tamang video ka paps. Kaya naman wag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang paggawa at upload natin ng mga videos. So ayoko na rin patagalin mga paps, sa muli nating pagkikita, beep beep sa inyo, paalam!